So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, ito mga minamahal, pumalag po sa mga basher. Itong si Coco Pimentel, talagang sinunggaban ang mga Pilipino na nagkikriticize sa kanya. Alam mo, Coco Pimentel, hindi ka naman talaga mababash sana ng sobra-sobra kung tama yung ginawa mo. Kaso ang nangyari, nagtimpi ka lang rin. Parang nawalan ng bayag. 'Di ba? Chairperson ka pa man din. Ikaw yung humihawak, pero hindi mo kayang kontrolin yung resource person. So wala kang karapatan na magalit sa mga nagkikriticize sa'yo or sa mga nambabash sa'yo. Ano yung akala mo? Porket mali ka, hayaan na lang namin yung pagkakamali mo, hindi pwedeng i-call out? Ang unfair naman sa ibang mga senador din na nagkakamali, kino-call out namin. Para sa susunod, maitama mo itong ganitong klaseng pangyayari. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, magpapalusot ka na ibinigay nyo naman yung highlight sa mga pamilya ng mga namatayan. Ano ibinigay yung highlight? Paano mo nasabing ibinigay mo yung highlight? Ibinigyan mo nga lamang ng tagli-5 minuto yung mga yan para magsalita. 'Di ba? Yung highlight napunta doon kay Duterte. Hindi ka lang talaga sinungaling ka pa. 'Di ba? Hindi ka lang pikon, sinungaling ka pa. Anyway, mga minamahal, ito yung balita. Sabi dito, can't please everybody. Pimentel shrugs off criticism of drug war probe. Sabi niya, we cannot please everybody. Kung yan yung point of view nila, kung yan yung sasabihin nila sa akin, so let it be. Wala lang siyang pakialam, no, mga minamahal. Kita nyo, parang tuta lang din siya ni former President Duterte, or else nababahag yung buntot. Takot. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel brushed off criticism at how he handled the Senate Blue Ribbon Subcommittee that investigated the former President Rodrigo Duterte's war on drugs. Alam nyo, in the first place naman talaga, dapat hindi na binigyan ng tsansa na magpaliwanag itong sila Digong patungkol sa kanilang war on drugs. Kasi alam natin na mayroon na talaga silang pagkakamali. Alam natin mga minamahal na magsisinungaling lang yung mga yan, lilinisin lang yung kanilang sarili. At totoo nga mga minamahal, bias yung nangyaring Senate hearing. Only one person stands up. Only Senator Risa Hontiveros, yung isang babaeng yun lang yung hindi nila nakontrol. Yeah? So nandahil kay Risa, naibulgar yung katotohanan. Pero yung sila Coco, wala eh. Sila ba to? Wala, mga minamahal. Hinayaan lang nilang ibigay yung show kay former President Duterte. Anyway, Pimentel was criticized of allowing Duterte hog the limelight in his profanity-ridden defense of his drug war that killed thousands of defenseless drug suspects. Yun naman talaga yung nangyari, mga minamahal. Hinayaan lang ni Coco Pimentel na magsalita itong si former President Duterte. At isa pa, mga minamahal, yung pinakamalala dito. Binigyan niya ng parang si Duterte pa mismo yung nagkukontrol sa Senado. Like sasabihin ni Digong, can I ask 1 minute suspension? O, gago ka, putang ina mo ka. Yung mga gano'n na salita, inayaan niya. Hilain kita sa impyerno, lahat tayo mapupunta sa impyerno. See, napaka-respetado ng Senado, yung institusyon ng Senado. Binababoy lang ni former President Duterte, tapos hinahayaan mo lang Coco Pimentel. So, ano yung expect mo? Kakampihan ka namin? Ano yung ina-expect mo? Given na kung sila bato yan, sila Bongo, Robin Padilla, given na yan, nakakampi kay Duterte. Pero yung ginawa mo, hindi mo man pinahalata na kumakampi ka, pero nandoon pa din yung punto na pumapabor ka. Kasi binigyan mo ng spots itong si former President Duterte, instead mag-focus sa admission ni Leila de Lima, ng mga pamilya ng war on drugs, sa mga lawyer, kay padre. Imbis doon mag-focus yung highlight, yung stories, kasi si Digong lang sanang tagasagot, tagabato, tagasagot ng mga binabatong question, mga allegation. Kasi ang nangyari, parang si Digong na ngayon ang bumabato ng allegation sa mga biktima ng war on drugs. Parang yung pamilya pa ng namatayan ang may mali. Tapos ngayon, sasabihin mo sa amin na we cannot please everybody.
Sinungaling ka talagang... Diyos ko. Anyway, Duterte was also given leeway by the subcommittee during October 28 hearing to evade or talk over senator question and even point his finger and bang his hands on the table in his trademarks Duterte-style tirades. Yung pag ganito mga minamalo, pagmumura, 'di ba yung bang on the table, pagduduro-duro, 'di ba? Pagmumura, pinabayaan ng institusyon ng Senado sa pamamagitan ng paghawak ni Coco Pimentel. So, do you think, yung mga mamamayang Pilipino, ipiplease ka? Magagalit sa'yo, tapos yan sasabihin mo na, ay, hindi naman yan yung layunin dyan, yung highlight naman kasi dyan, yung mga pamilyang namatayan. Oo, sila yung highlight, tama ka sa sinabi mo, pero ang tanong, naging highlight ba? Ay, alright. Sabi niya dito, you can please everybody. Saka hindi yun yung mission ng chairman, sabi ni Pimentel. Duterte was only given the limelight because the other key witness in alleged drug war reward system, retired Police Colonel Yuri Magarma and resigned National Police Commissioner Edelberto Leonardo, failed to attend, Pimentel said. There were summoned to attend next hearing. Ang primary focus, ang testigo, na posibleng hindi na bumalik. So, binigyan natin siya ng focus kung nakuha niya ang limelight. Ang tanong, nabigyan ba ng focus? Nabigyan ba ng limelight? Binigyan mo nga lang na you can speak 5 minutes. O 5 minutes sa'yo, 5 minutes sa'yo. Ano yan? Flip-top? Natatawa lang ako. Anong tingin mo dyan? Flip-top? O sasabihin ni Enigma, o 5 minuto para sa'yo. Abra, o 5 minuto sa'yo, Luning. Nanonood ba kayo ng flip-top? Nanonood si Mima ng flip-top. Ano akala mo doon? O, flip-top? O, 5 minuto sa pamilya ng war on drugs. 5 minuto kay Dilema. O, Banat Duterte. Utang inang yan. Diba? O, sabi dito, at least the Senate subcommittee by giving Duterte too much leeway obtain explosive admission that he has a death squad composed of gangster to kill suspects in Davao. Hoy, Pimentel, huwag kang hugas kamay dyan. Kung hindi dahil kay Senator Risa Ontiveros, aago ka pa ng credits. Si Risa Ontiveros ang dahilan kung bakit na-expose yung DDS ni former President Duterte. Hindi kayo. Hindi sa ginawa ninyo na binigyan nyo ng limelight. Hindi. Si Senator Risa Ontiveros yung nagpa-triggered kay former President Duterte. Hindi ikaw. Hindi yung committee nyo. Kundi si Senator Risa. Pimentel promised to make the records of drug war investigation public, even to the International Criminal Court investigating Duterte for crimes against humanity. Ang dami nating materials ngayon. Testimonial evidence. Sabi ko nga sa mga interesado, gamitin nyo ang record ng subcommittee. Open sa lahat. Ang may gustong humingi ng certified true copy, bibigyan ka dapat. Mga minamahal, let me say this for the last time. Yung pagmumura ni Digong, hindi na mabubura sa transcript yan. Yung pabababoy ni former President Duterte, hindi na mabubura sa transcript yan. It will remain a history. Alam mo ba yon, Pimentel? It will remain our history. Kapag nabasa yan ng mga future generation, sasabihin nila, ay ganito pala kagago si Pimentel. Hinayaan lang nabasasin yung institusyon ng Senado. Gusto mo yon, Pimentel? Ha? Tapos galit na galit ka sa Pilipino. Tindi mong kupal ka no? Actually, nasabihan ko nga na mag-release kami ng transcript sa media kung may organization na gustong kumuha ng certified true copy. Handa ang subcommittee at Mothercom at Senate na magbigay. Abay, dapat lang. Trabaho nyo yan. Pero yung punto dito, wala kang karapatan na maggalit sa mamamayang Pilipino at wala kang karapatan na bigyan kami ng pagsisinungaling na binigyan mo ng limelight yung mga pamilya ng war on drugs. Chulul, si Duterte yung binigyan mo ng limelight, hindi yung pamilya ng war on drugs. Huwag na kami niluloko mo, Pimentel, hindi pinanganak yung mga Pilipino kahapon. Anong tingin mo sa mga Pilipino? Oto-oto? Anong tingin mo sa mga Pilipino? Hindi nag-iisip? Sinaunang tao? Kaloka? Sinisira mo yung bangs ko? I cannot. Mga minamahal. Anyway.
Yun po, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.